Ang TNT Tropang Giga nga ang nag-champion sa PBA 49 Commissioner's Cup. Kaya't dahil dito, ay sila nga ang back-to-back champions ngayong PBA 49th season. At pinalitan na nga nila ang moniker nila ngayong All-Filipino Cup bilang TNT Tropang 5G. Dahil gusto nga daw nila talagang masungkit ang Grand Slam title sa PBA. Pero ang problema nga ng TNT ngayon ay wala na ang super import nilang si RHJ dahil All-Filipino Cup ngayon at walang import na pwedeng kunin. At ang isa pa nga ay hindi din makakapaglaro ang veteran star nilang si Jason Castro dahil sa injury. Pero nakakuha naman sila ng backup point guard sa free agency na si Simon Enciso. At isa pa nga nilang good news ay nasign na nga nila si RHJ ng 1-year contract at ibig sabihin nito ay siya ulit ang import nila sa PBA 50th season. Ngunit, hindi naman sapat ang pagkuha nila kay Enciso dahil hindi naman siya kasing galing ng pinagsamang RHJ at Castro na nawala sa team nila ngayong conference. Kaya't narito nga ang mga players na maaari nilang kunin para masecure talaga nila ang championship ngayong All-Filipino Cup. Top 5, Shani Winston. Si Winston nga ay isa sa mga promising player ng Converge ngayon. Dahil nang nasa may UAAP pa lang ito ay every season nga ay kasama nga siya palagi sa top 3 ng MVP candidate. Kaya't hindi pa nga lumalabas ang buong potensyal ng player na to ngayon sa PBA. Pero last PBA season nga ay talagang tinatarget na nga siya ng TNT na makuha. Pero hindi lang ito natuloy. Pero baka ngayon ay matuloy na para makuha ng Converge itong si Mikey Williams. Si Winston ay nag-average ng 10.7 points, 3.3 rebounds, 3.4 assists, 0.7 steals, 32% 3-point shooter at 75% free throw shooter sa kanyang PBA 49 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang kaunting basketball highlights ni Shani Winston sa Converge kung gaano nga ba siya kagaling na player ngayon. Top 4, Christian Standhardinger. Si C-Stand nga ay hindi naglaro sa G+ Conference. Ito ay matapos siyang mag-retired sa PBA bago nga mag-umpisa ang Commissioner's Cup dahil ayaw na nga daw niyang maglaro para sa Terra Firma Jeep. Ngunit, kung kukunin nga siya ng team gaya ng TNT, ay baka sakaling gusto ulit niyang maglaro sa PBA. Si Bulldozer ay nag-average ng 15.2 points, 8.4 rebounds, 3 assists, 52 field goal percentage at 50% free throw shooter sa huling PBA 49th Governor's Cup. Panoorin natin ang mga maikling basketball highlights ni Bulldozer sa Terra Firma Jeep kung magaling pa din ba siya ang player ngayon. Top 3, Robert Bolick. Si Berto nga ay nagkakaproblema ngayon sa head coach niya. Ito ay matapos silang maagang malaglag sa playoffs last conference. Dahil gusto na nga daw ni Bolick na magkaroon man lang kahit isang championship bago matapos ang prime niya sa PBA. Dahil kahit ano nga daw ang kayod niya sa team ay talagang kinakapos sila palagi sa dulo. At nagre-request nga daw siya sa NLEX management na magdagdag sana ng makakatulong sa kanya. Pero hindi nga priority ng MVP management ang NLEX ngayon. Dahil ang TNT nga ang priority nila ngayon para sa Grand Slam title run nila. Kaya't kung gusto talaga ni Bolick na magka-championship, ay sa TNT nga siya mag-request na magpa-trade ngayon dahil sa kanilang may pinakamataas na chance na mag-champion ngayong conference. Si Berto ay nag-average ng 23.5 points, 3.5 rebounds, 7.8 assists,
0.9 steals, 38% three-point shooter, at 91% free throw shooter sa kanyang PBA 49 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Robert Bolick sa NLEX kung gaano na nga ba ito kagaling na player. Top 2, Justin Arana. Si Arana nga yung star player ngayon ng Converge. Pero last conference nga ay nagka-injury nga itong si Arana, kaya't hindi nga siya gaanong nagamit ng Converge sa playoffs. Kaya sila na-eliminate ng rain or shine sa first round ng playoffs. At nagkaroon pa nga ng rumors dati na siya nga daw ang gusto ng TNT na makuha kapalit ni Mikey Williams. Kaya kung willing pa din na makuha ng Converge si Mikey Williams, ay baka ipilit nga din ng TNT na isama si Justin Arana sa trade package na gagawin nila. Si Arana ay nag-average ng 12.2 points, 6.3 rebounds, 1.1 assists, 0.5 blocks, 53 field goal percentage at 63% free throw shooter this PBA 49 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Justin Arana sa Converge kung pwede nga ba siya sa sistema ng TNT. Top 1, Cedric Barefield. Si Barefield nga ang star rookie ng Blackwater ngayon dahil siya nga ang leading scorer ng team niya kahit rookie pa lamang siya dito. Ito ay dahil veterano na nga itong si Barefield sa overseas bago itong magpa-draft sa PBA ngayong season. Pero last Commissioner's Cup nga ay ilang games nga lang ang kanyang nilaro dahil siya ay nagka-injury. Pero ngayong All-Filipino Cup nga ay sobrang healthy na ulit niya. Kaya't ayon nga sa source na to ay si Barefield nga daw ang priority ng TNT na makuha ngayong conference para matuloy ang Grand Slam title nila. Si Barefield ay nag-average ng 18.9 points, 3.2 rebounds, 4.2 assists, 1.1 steals, 32% three-point shooter at 78% free throw shooter this PBA 49 Governor's Cup. Panoorin natin ang mga naging best basketball highlights ng star rookie na si Cedric Barefield sa Blackwater kung ito nga ba ay magiging fit sa sistema ni Coach Chot Reyes. Ito ang mga top trade target players ng TNT ngayong PBA 49th All-Filipino Cup. Sa tingin niyo mga kababos, sino sa mga players na to ang dapat makuha ng TNT para matuloy ang Grand Slam title na hinahangad nila? I-comment niyo na po yan sa baba.